Isang araw si Nico, isang batang mahilig tumakbo at maglaro, ay nakakita ng lumang sapatos sa ilalim ng kanilang kama. Mukhang luma na pero kulang itsura, sabi niya. Isinuot niya ang sapatos at bigla itong nagsalita. Aray, daan-daan lang, kakagising ko lang eh. Wah, nagsasalita ka? Kulat na sigaw ni Nico. Oh, ako si Tots, ang sapatos sa pangkarerang may feelings. Natuwa si Nico. Hindi lang pala ito sapatos, kundi sapatos na marunong magsalita, tumalon mag-isa at may sariling ugali. Kinabukasan isinama niya si Tots sa school. Sa PE ang galing ni Nico. Para siyang rocket sa bilis. Pero si Tots ay medyo madaldal. Uy, coach, pagod na ako. Pahinga naman dyan. Uy, Nico, wag mo ko ipapasuot kay Pedro, mabaho medyas nun. Ay, tumalsik yung bola. Tago tayo. Lahat ng bata nagtawanan, lalo na si Nico. Para silang may sariling comedy show sa paa. Pero isang araw nawala ng gana si Nico maglaro. Bakit malungkot ka? Tanong ni Tots. Kasi natalo kami sa laro. Kahit ikaw pasuot ko, sagot ni Nico. Tumahimik si Tots. Tapos mahina siyang nagsabi, Nico, kahit may sapatos kang nagsasalita, ang tunay na galing ay nasa puso. Noong unang panahon, sa gitna ng masayang gubat, may isang batang unggoy na ang pangalan ay Mokmok. Mahilig si Mokmok sa saging pag-akyat sa puno at pag-picture! Isang araw may nahulog na cellphone mula sa isang turista. Pinulot ito ni Mokmok at biglang, flash! Napindot niya ang camera. Nakita niya ang sarili sa screen. Ay, ang pogi ko pala, sabi ni Mokmok. Simula noon, araw-araw siyang nagsiselfie habang kumakain ng saging. Habang nakakorona ng dahon, kahit pagong gising, natuwa ang ibang hayop sa kanya. Picture tayo, Mokmok, sabi ng mga ibon. Isali mo rin ako, sigaw ng pagong. Kaya naging photographer ng gubat si Mokmok. Masya ang larawan pero mas mahalaga ang mga kaibigan. Hanggang ngayon, sabi ng matatanda, kaya raw mahilig tumingin sa kamera. Ang mga unggoy ay dahil kay Mokmok. Ang unang unggoy na mahilig sa selfie! At sa bawat selfie ni Mokmok, may kwento ng pagkakaibigan at saya na bumabalot sa gubat. Kaya't huwag kalimutang ipagdiwang ang mga alaala kasama ang iyong mga kaibigan. Sa bawat ngiti at alaala, ang tunay na yaman ng buhay ay ang mga taong kasama. Isang araw may saging na nakasuot ng sapatos. Ay astig, sigaw ng mga prutas sa palengke. Si Sagington ang pangalan niya at mahilig siyang mag-breakdance. Boom! Pak! Tik-tak! Sabay ikot sa semento. Pero nadulas siya sa sarili niyang balat. Pak! Aray ko! Prutas din pala ako! Sabi niya habang nakahiga. Tumawa ang mga prutas. Sabi ni Mang Mangga, astig ka pero ingat ka rin, Day. Tumawa si Sagington. Oo nga no, next time may helmet na ako. Oh, aral, masaya ang magpakitang gilas pero laging mag-iingat! At sa kanilang mga saya, natutunan nilang mahalaga ang kaligtasan sa kahit anong pagsasaya. Kaya mula noon, lagi nang handa si Sagington sa kanyang mga palabas. Naging inspirasyon siya sa lahat ng prutas sa palengke. Sa bawat sayaw, dala niya ang mensahe ng kasiyahan at pag-iingat, at ang mga prutas sabay-sabay na nagsimula ring magpakitang gilas ng may pag-iingat. Kaya't ang palengke ay naging mas masaya at mas ligtas para sa lahat. At sa bawat araw pinagsasaluhan nila ang saya at aral mula sa kwento ni Sagington. Dahil sa kanilang pagkakaibigan, nagkaroon sila ng mas makulay na buhay. At sa huli, natutunan nilang ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang araw sa kagubatan, may isang batang lobo na ang pangalan ay Lilo. Si Lilo ay sobrang kulit! Mahilig siyang tumakbo, tumalon at manggulo ng ibang hayop. Hoy Lilo, wag mong guluhin ang mga bubuyog, sabi ni Manang Kuneho. Ngunit ngumiti lang si Lilo at tumakbo palayo, hinahabol ang mga bubuyog. Hala kayo! Huli kayo! Sigaw niya! Hindi nagtagal natusok siya ng bubuyog sa ilong. Aray! Sigaw ni Lilo habang namumula ang ilong niya na parang kamatis. Lumapit si Manang Kuneho at binigyan siya ng malamig na dahon para ilagay sa kanyang ilong. Sabi ko sa iyo, wag mo silang guluhin. Masaya rin naman makipaglaro basta marunong kang rumespeto. Tumango si Lilo. Pasensya na po! Susubukan kong maging mabait! Simula noon, naging mas maingat na si Lilo. Natuto siyang makipaglaro ng hindi nang aabala. At tuwing may bagong hayop sa kagubatan, siya ang unang bumabati ng, Hay, tara laro tayo sa maayos ha walang guluhan. Aral, maging magalang sa kapwa at huwag manggulo. Mas masaya ang laro kung lahat ay masaya. Ang pagkakaibigan at respeto ang tunay na susi sa ligaya. Sa kanilang bawat laro, natutunan nilang mahalaga ang pagkakaintindihan. Pero ang hindi alam ng lahat, may mahiwagang kapangyarihan ng kanyang utot. Niya isang araw, may batang lalaki na ang pangalan ay Buboy at siya ay kilala sa kanilang barangay dahil sa malalakas at mababahong utot.
Tuwing umuutot si Buboy, may nangyayaring kakaiba. Kapag mabagal ang jeep, uutot si Buboy. At biglang bibilis ang jeep parang rocket. Kapag mainit ang panahon, uutot siya. At biglang lalabas ang malakas na hangin parang aircon. Kapag walang assignment ang kaklase niya, uutot si Buboy. At biglang lalabas ang sagot sa hangin. Isang araw, habang may field trip sila sa zoo, nakatakas ang isang malaking unggoy. Nagtatakbo ang lahat, nagsisigawan. Pero si Buboy kalmado lang. Tumalikod siya, tumuwad at put! Lumipad ang unggoy paakyat sa puno sa lakas ng utot ni Buboy. Palakpakan ng lahat, naging bayani ng zoo si Buboy. Mula noon, tinawag siyang ang Utot Boy Wonder. At kahit mabaho siya, minsan mahal na mahal pa rin siya ng lahat. Basta may dalang air freshener. Ang kwento ni Buboy ay nagpapakita na kahit sa mga kakaibang paraan, may halaga ang bawat isa.